pinapaalala ko po uli na tayo pong mga referee ay may mga designated area kung saan po tayo dapat nandoon. Si trail referee po na madalas ko pong nakikita, nandito pumupwesto, nasa guhit na siya ng half court o back court, no? Nasa center line na po siya. Dito po siya dapat pumwesto. Para hindi po siya maligaw, ito po ang palatandaan. Ito pong guhit na to, ayan, yung pong kwadrado na to sa free throw line. Ayan, sa shaded area po, meron po yung kanto. Yan po ang palatandaan para hindi po siya mawala. Yan po sa pwesto. Ano po? Si center referee naman po, yan, na madalas kong nakikita sa center referee. Halos kapantay niya na po si trail. Ito lang po ang palatandaan para hindi po maligaw. Tandaan lang po natin yung free throw line. Yan po ang ating susundan. Yung free throw line extended. Pwede dito at pwede rin po dito. Yan po. Si lead naman po ay hindi ko naman nakikita na nagkakaproblema. Dahil siyempre constant naman yan. Dito po talaga sa pwesto. Basta wag lang po sa pwesto dun sa ilalim, no? So, yan, dito lang po, no? Although, meron po tayong mga designated area o area of responsibility, meron po tayong tinatawag na 50, 100. 50 sa primary, no? 50% sa primary, 50% dito. Sometimes, nangyayari po yan. Kung nandito po yung strong side, ito po kasi yung strong side, no? Nandito po yung play. Ang nangyayari po kung nandito yung play, no? Ito pong si lead ay naka-primary, naka 100% pantay po siya sa kanyang primary, no? Naka 100% po siya dyan. So, nandito po, assist po si center. Yan, 50% po siya nakatingin sa area niya, 50% siyang naka-assist kay trail dahil nandito po yung play. Ngayon po, kung si lead po ay pupunta rito dahil nandito po yung strong side, pupunta po siya dito. Yan. Bababa po dito si center. At ito po si lead ay si trail referee ay ang magiging center. Dahil ito na po ang strong side. No? Again, inulitin ko lang po, bago po kumilos, no? Bago po umalis si center dito, make sure na establish na po si lead. Pag nandito na po si lead, at nakatingin na po siya sa kanyang area, saka lang po gagalaw si center. Siya po ang magiging lead. Ngayon, simultaneous, habang iniiwan ni lead yung kanyang area of responsibility, simultaneous po, dahan-dahang bumababa naman si trail upang siya po ang panibagong center. So, tatandaan po natin, meron po tayong tinatawag na 50-50, 100. Doon po sa kanilang mga primary. Example, andito po ang strong side. Okay? Pero andito po ang play. Ayan. Siyempre, pwede po mag-assist dyan. 50-50 po dyan si center. Nandito po. 50-50 kay center. 50%. Ang AOR niya, 50% naman kay lead. No? At ang off the ball naman po ay si trail. Kung mangyayari po yan, gagawin niyo po yung mechanics na yan. Malaking bagay po na makakatulong upang maging maginhawa ang inyong officiating. Wala pong makakalagpas na mga foul o mga violation kung binabantayan po natin ang ating mga primary area of responsibility. Pero kagaya nga po ng sinabi ko, hindi dahil ikaw ay naka-primary sa iyong AOR, ipababayaan mo na ang mga off the ball, no? Pagkakataon po na tayo pong mga referee ay may 50% na tinitingnan doon na uma-assist tayo sa ating mga kasamahan. Yun lamang po at magandang gabi po sa inyo lahat and God bless.